Ito, pambiling chinelas oh. Anong chinelas ang bibilhin mo niyan? Mga rugsan sa Yeah, 100 yan. Pambili mo ng chinelas. Sabi daw po niya, maglalabada daw po siya sa akin. Kaya nga, dito maglaba ka kay, kay Ate Marisa. Naawa naman ako sa kanya. Tapos ano niya, yan niya. Baka ano pang mangyari ako pang sisi ng asawa niya. Kaya hindi na lang. Yung bata na lang dyan. Kapon baga nag... Oo, yung kahapon na naglaba. 4 months. Eh baka mga anak na. Po si Andrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Ayun, nawagpalang araw mga Kalingap. Ito po, kasama natin si Kalingap Jose. Puntahan po natin ang kanyang YouTube channel. Katukatuwang po yun ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang Kalingap Round. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you, Kuya July. Maraming salamat po. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito. Hello po mga kalingap. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa mga narito, dito na naman tayo sa lugar ng Ugod. Dahil mainit ang singaw. Siyempre, tapos wala man Wala man ang puno. Oo, Doon sa Lawis may puno, dito wala. Kaya sabi ko, nabuburing ako dito palagi sa loob. Hindi nakalakad. Eh, kahit na papaano, mayroon kayong nasisilungan. Yung ano dito, yung dating may-ari dito dati, sino nga pala? Anong pangalan yung dating may-ari? Sino po yun? Dito sa yung bahay. Yung itong may-aring lupa, mga Digosman. Di yung nakatira dito dati. Ay, wala man dito po nakatira. Lahat dito. Ay, walang nakatira? Wala nakatira. Nung pagtira namin dito, wala naman nakatira. Nakatira lang kami dito, walang nakatira. Dahil sabi nila sa amin, wala kayong matira, dito muna kayo. Oo. Sabi ng May-ari nitong lupa. may-ari ng lupa. Oo. Dito muna kayo. Pag siya, sabi ko, pag tinaan. Asan nga pa yung yung nakatira dati dito? Wala nga po, lirado to. Ay, ibig sabihin bakante. Itong bahay. Di ibig sabihin sa inyo na ito. Hindi, pinatira lang kami. Sabi nga sa amin, pag daw, kinuha na ito, wawa kami, wala kami natiraan. Oo, talaga. Uwi kami doon. Sa doon? Sa asawa ko. Sa lugar ng asawa ko. Sabi yung lugar ng asawa mo? Sa Naga. Sa Naga? Malayo yun sa puno ng bukid yun, sa Isaron. Bakit may doon? May sarili siyang bahay doon? Oo, ng asawa mo? Hindi nga nakauwi dahil dito nga nagtatrabaho siya. Ano nga pala yung trabaho ni tatay? Ano lang po, kahit na naman, kabahay sa construction. Pag mayroong trabaho, nagtrabaho. Kapag wala naman. No. Putol-putol ang trabaho nila. Di, pag walang trabaho, walang kinakain din. Walang kita. Mahirap dito kung pag wala kang trabaho. Walang makakain. Eh, yung asawa mo ate, walang rin. Walang trabaho din. Magkasalamat sila. Nagbangka lang. Sa kabila? Saan kabila yun? Bilang dagat. Yan sa Kabilang isla, gano'n?
paano yung pag walang trabaho si tatay, di wala kayong kakainin. Kawawa naman kayo. Ang gamot ko nga, ito na lang ito. Binili. No. Ubus na yung isa naman. Maubos. Ay, ubos ko. Ay, dito. Meron pa kayong sinasaing diyan. Nagugutom na ako ay. May kanin pa dyan po. Wala pa ulam. Oo, may kanin pa nga. Hindi kayo nag-ano ng lawlaw. Bili ng ulam siya. Isang Mm. lang. Order lang. Ang mahal pa. Kaysa. Ang order ng ulam. Isang order 'yon. Siya nagbili. 30 pesos. Anong ulam niyan binili mo? Yanat. Yung Sa malunggay. yung kinunot. Kinunot na pagi. Pating. Sili. Bawal na Bawal ako pa sa sa may inyo, sili. tamaran. Abo ko. Bawal sa inyo sa Yung Mars. Inulang Mga ko. Inulang. binabawal ni nanay. Inulang ko. Nanay. Inulang. Binabawal niya. Inulang ko nung isa nitong gatas. Ang kape bawal sa inyo. Inulang ko gatas. Ang mga maasgad. Binili niya. Ulam ko. Di wala kayong makain bukas. Ay makain yung Opo, dahil walang trabaho pa sila. trabaho pa. Naliligo pa sila doon sa dagat. Wala nang trabaho. Sa bagay linggo naman. Baka sa isang Linggo naman. Baka sa isang Okay lang. araw may baka makakuha pa silang trabaho naman. Hindi ko nga Oo. nakita ko si Tamarita. Kung nagpunta daw dito si Sino si? ikaw. Marisa? Kung nagpunta ka daw Bakit dito. bakit Si Ate Marisa. Ay yung Pulyo. kahit dahil Pumunta pa dito? Hindi. tatanong dahil palagi siya doon eh. Oo. Naglalabas siya doon. Kahapon nagpalaba yun. Bakit hindi ka naglaba? Naglaba din siya dito. O nga, maraming maglabahan. Magkanong binabayad ni Ate Marisa pag naglaba? Sa iyo? Ay pag naglaba ka? Depende sa labahan. Pag may Hindi ko naman siya nakalaba doon. Yung ibang sinalaba. No. Ibig sabihin dumadayo ka na na maglaba. Kung wala baga, walang kita sir. Oo. O ning, o ning. Kasi naman magpapaupo din eh. Palagi mo ka higa. Pag marami akong labahan. Alam mo naman ang landing pad. 'Di ba alam mo yung landing pad dito sa Dunsol? Sa may seawall? Sa may seawall. Diyan ang trabaho baga si Papa mo noon. Sa may seawall. Sa trabaho nila dyan. Yung apat ang bahay na magkakatabi. Ay, Yun doon. Tanungin na lang niya. Sa dulo, yung bahay namin. Nakipag sa pag wala naman trabaho yung asawa. Magkano ang bayad ng palaba pag halimbawa Nakabili siya ng isang tangga na. isang planggana. Pag minsan, ang tigbayad sa kontribute. Nay, may pera mo. Pambili ng bukas. Anong bibili mo dyan, Nay? gamot. Gamot? Pag naubos ito, Oo. mura lang to. Gamot kasi sa butika. Yung binigay mo Anong gamot yun? na, Chloromycin. Chloromycin din lang. Clarituromycin. Sabi ko para akong nahilom ito pag inom. Parang Bakit? nalulula ako. Hindi, kako ata yan. Baka hindi naman yung May yung resita gamot na naman yun. baga, yung resita pinatingin sa'yo. Oo. Yun ang binili ninyo.
baka mataas ang nabili ninyo. Baka hindi ako yan. Ayun nga, ubos na oh. Yung pang ano nito, sa unahan nito. Yung pangalawa. Anong ano pala ito? Ito ubos na. Nengkwan. Iba yan. Sipilin? Sipixi, Ito pang unang nakita Sipix. mo dun sa ano, ito pangalawa na. Diyan, pag yan ang iniinom mo, okay naman. Yung ano, pakiramdam mo. Okay naman yung tanang na Nahihilo ka doon. Opo. Baka mataas ang dosage nun. Ano to, 80 milligrams? 80, Ito, ano lang eh. Ano to? 50, 50 milligrams. 250. Tapos yung 80. Ito 280. Ay, 280 yan. Oh. Mataas nga. Mataas nga. Parang ano to? Matapang. Oo. 280. Matapang po. No. Bago ka daw nito uminom, pag busog ka, pag 3 araw, bago ka intok naman. Hindi ko nga yan nalunod dahil parang nabubulunan. Yung ano, yung malapad. Nabubulunan ako. Parang nabubulunan. Kasi malapad nga yun. Dahil pag ganyan ang mga payat na, parang nag-ano na bagay yung liig. Oo. Parang tumisikip na siya. Minsan ninati-ati ko. Hindi naman sumusumpong yung ano, yung hika mo. Sinusumpong din pag malamig ang oras. Yan, Oo. ubo ng uba ko. Yan nga, iniinom ko pag sabi ko, into mo na yan. Dahil yan ata ang nag-uubo akong laging ubo. Pag yung asawa mo maninigarilyo dito sa loob, ibawal mo. Sabihin mo na doon ka sa labas kasi naamoy ko. Hindi nga nagatong dyan sa nagbili na siya ng siya dyan sa labas. Oo. Hindi siya nagkausap dyan. Yung ano ba yung tawag doon, yung nebulizer. Dahil sa usok. Ikaw lang po mag-isa. Oo. Ako lang. Hindi ko kailan kayang pumunta dito. Dali na ako yan kahapon. Hindi. Tapos kahapon pa. Nakita ka raw nila doon sa Rawit dahil palagi siya doon, ka Marisa. Doon sa ano? Doon siya nagkatambay. Oo. Ay, nakita mo ako doon kahapon? Kila Ate Marisa? Daw siya. Sabi ko, kailan Cheryl magpupunta dito sa Brado? Ewan po, hindi ko alam. Reporter ko yun sa mga pamangkin niya na mga hindi nag-aaral. Sabi ko kay Ate Marisa, sabi mo sa akin, Ate Marisa, pag yung mga pamangkin mo, pag hindi pumapasok, simbol mo sa akin, sabi ko. Inayaya nga nila akong maligo doon sa dagat. Sabi ko, pag uwi natin, mainit na. Hindi ako makalakad. Ang paa ko. Hindi na makakalakad, yung paa mo, hindi na makakahakbang. Makalagitan nila ako. Masakit dito ko. Pag nag-apat ako dyan sa buhangin. Para akong matumba. Ang nalabit nga ako dyan pagbaba ko. No. Para akong matumba. Ang init dito, wala man lang kahangin-hangin na Sabi ko, pumapasok. hindi naman ako makalabas, mainit. Dito lang sa loob. Di lalo kang dyan, Naglalabasan sa init. electric fan niya, init. Yun so sabi ko. Mas lalo akong ikain ito. Mabuti naman yung kuryente nyo, hindi malaking binabayaran sa kuryente. Hindi naman po. Binayaran namin nung isang araw, 114.
No. Wala naman kaming TV, wala naman kaming Wala namang electric fan lang at saka ilaw. ilaw. No. Dahil ayaw ko nang kumuha ng mga appliances dahil maraming binabayaran. Eh siyempre, kukuha ka pa ng appliances, wala na kayong wala nang Masakit lang kapera-pera. yan sa ulo. Kaya nga, Tapos kukuha ka naman, di naman sariling bahay. o yun na nga ang masakit eh. Paano Okay yan? lang kung Palisin kami sarili rito. yung bahay. Palisin kami dito. Sabi ko nga sa asawa ko, palisin tayo dito sa puno tayo ng kawitira. Dapat binigyan na sana sa inyo ito. Ng may-ari ng ng lupa. Gagamitin raw po ito dahil, ewan ko, siguro gagawain ito ng mall. Oh, di buong na ito. Buong bahay dito, lahat. Ewan ko, baka tatanggalin daw ito. Pag-bulldozer. Kaya, sabi ko magandaan tayo dahil pag pinalis tayo dito, patay tayo. Mga gamit natin, saan natin Saglit lang naman hakutin yung mga gamit niyo. Wala naman kayong mga appliances. Mga ibabag niyo lang naman yung mga damit. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, kung saan nakatira. Malapit-lapit. Kung may bahay naman na natirang pamili. Di doon na kayo sa doon na kayo sa Naga, lilipat. Malayo naman kaya po. Tapos yung trabaho ng asawa mo nandito. Gusto Talagang ko malayo talaga. Ito talaga. Tapos siya, mangangana. Oo. Bakit buntis yan? Mm-mm. Buntis ba yan? Ang liit ng tiyan? Manganganak 5 na lang buwan. Di ba merong first time nyo lang nagbuntis? Meron na bang dating anak anong pangalan ni ate? Sherilyn. Di ba akala ko may anak ka na dati. Isa, pang-dalawa. Pang-dalawa na yun. Asan na yung nauna mong anak? Nasa kapatid niya. Manila. Sa Manila. Saan yun sa? Kapatid ng asawa ko. Pinampun ninyo? Ito na, yung ban lang. Pinalagaan. Hindi sila ng kaanak. Sabi ko hindi nga sila magbuntis dahil pag maraming anak mahirap na. Pag walang anak buhay. Ay, oo talaga, sa totoo lang. Sabi ko, isa pang may naanak ko sa katawan. Hindi ko kayang ng bata. Siyempre pag may anak na, ang problema yung ngayon yung panggatas. Kaya, Oo. Mahirapan lang kayo. buti ko mo araw-araw may trabaho. Kaya nga, wala naman. Minsan wala. Patsambahan lang ata yung trabaho ngayon. Pag mayroon, kinabukasan, wala na naman. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon? Tapos mayroon ka pang magkakaroon ka pa ng anak. Baka ipaampun naman yan. Pag nanganak na, ulit. Dito yung sa ating nanganganak. Dahil may mag-alaga na ng 2 bata ko. Babae. Hanggang naligo sa dagat. Ang 2 kong babae. Kasama ng kapatid niya. Kala ko yung tiyan niya ibilbil. Hindi siya yun. Hindi pala. Buntit pala, buntit. Mayroon pa kayong bigas dito? Wala na kayong bigas, wala na masaing. Kailangan talaga kumayod kayo ng kumayod kasi ang hirap ng trabaho ngayon. Kahit na sabi ko pang ulam ko, wala. Gatas na lang. Ulam. Kamay kanin, walang ulam.
bibili talagang ulam. No. Wala kung may pambili, kung wala, wala. Taga ka sa tubig. 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 Tapos may asin. Okay na yun. Tubig at saka asin. Kaya lang bawal naman sa akin. Oo, kaya talaga. Bawal talaga sa'yo kasi may hika ka ay. Ganito nakaano lang ako pag nasakit ko ditong paa ko. Inupo ko. Nakaiga ako. Tuwing ano na sana. Tuwing umaga mag-exercise kayo. Kaya nga pag umaga para akong matumba dyan sa kalsada. Kinakalapit nila ako. Kaya nga, masakit dito ko, oh. Minsan, Bakit masakit yung ano, yung tuhod mo? ayun ko, parang sabi ko may rayuman ako, bata. Baka naman may yung rayuma. Sabi ko, parang may rayuman ako, bata ko pa. Ilang taon kang na pala? Anong napikti pa lang? 50. Mas matanda pa pala ako sa iyo. Payat lang ako. Dati mataba ang katawan ko, ngayon lang ako nagkasakit akong hika. Oo. Eh, siyempre pag may ano ko talaga, pag may naramdaman ka sa katawan, lalo na yun, yung hika, mga ngaya talaga. Sabi nga ni Marisa na yan yung kapitbahay namin dahil alam niya mataba talaga ako nung magkapitbahay kami na. Yun, nagpayat ako talaga. Nung ano na, nung Nagkasakit ako. nagkasakit ka ng hika, Alam niya, bata mo pa pala, 50. mataba ako noon, malaki na ako. Ang laki ng pinayat mo siguro, ano, Nay. Malaki nga. Oo. Parang ano na parang butot balat na lang. Parang wala nang kinakain. Ang ano ko, Wala ka bang dating picture para ano natin ihambing natin yung nakaraan na ano, yung katawan mo ngayon. mayroon sa ID ko po, sa Cortez. Sa purpose. Saan yung ano, yung purpose mo, yung ID ng purpose? Tingnan natin. Baka ano. Bata ka pa lang noon siguro no ano sa edad na yon. Medyo bata ka pa lang. High school, ang taba ko, mahaba ang buho ko. Oo. Nung binili nila yung buho ko, Oo, yung ganun, yung binibili. napusunod ng bakla, binili niya. Oo. Yung buho ko, yan, nag-ano na ako, nagpayat na ako. Oh, yan o, mataba ko nun. Ang ganda mo pala dito na oh. Mataba pa. Opo, bata pa ako dyan, edad ko niyan eh. Ano pa lang, Rowena Bulima. matati pa lang. Ilang taon kayo dito? Dati. 30. Pero hindi malatang ano eh. Sabi nga sa akin, yung mga ano, bata pag kayo dyan. Mataba talaga. Ito. Sa naga pa ako nito nagpapitlo. Sa naga. Pa kami nakatira. Saan naman kayo nagkita ni tatay? Sa Maynila po. Nangato kami na kong katulong. Oo. Nakipaglabada ko. Katulong sa bahay, naglilinis. Nag-plancha. Kaya itong mga ano ko, solid lang, ano lang yan. Yung mga ugat-ugat na oh. Mm-mm. Sa pagpaplanta, magbabasa. Ay, doon ka nakakuha ng sakit no sa pamamalansa. Natutulog Tapos ako, alas 12 na. masakit doon pagkatapos mo malansi baka Magbabasa, magsasain. baka maligo ka pa. Kaya, maliligo ako pag gabi. Buti hindi ka na yung tinatawag na pasma. Buti hindi ka na pasma. Napas mo din ako, kaya lang. Gusto, nagamot na. Pas mo. Oo. Dito lang, pagtrabaho ko yan, sa Maynila.
mga ugat-ugat. Grabe, ano. Ang laki ng pinayat mo noon. Yung para sa ngayon. Tsaka yung noon. Diba, ang ganda ng ano, yung ganda ng picture mo sa ano, yung sa Mabang dati. buko niya, binili ng bakla, dito lang sa may jeep. Naka-terentas lang yan. Oo. Binili. Doon sa Naga. Bakit nakita ng bakla yung buhok mo noon, mahaba? Opo. Tapos, Sabi sa akin, bilhin ko na, tiya. magkano naman yung pagkabili? 1,000 lang nga. Sabi ng asawa ko, bawal naman yan bilihin dahil baka niya makasakit yun. Umpisa na sa sakit ko. Ewan ko, Oo. sa buhok ata. Nangyari. Hirap din ano na Siguro yung buhok ko, laruan nila. ginawa nilang ano yon, yung anong tawag doon, yung wig. Oo. Inano nila sa buhok. Tapos ipapaupa pa nila yun, yung ipaparinta pa nila yung buhok, yung wig. Tapos yun nga, kasakit-sakit na ako. Yung iba naman binibinta. Halimbawa yung binili sa'yo binili sa'yo ng 1,000. Ibinta nila yun 3,000 ang Mahal binta na nila. yun, sabang ata yun, 5,000 5,000. Biro mo yun. Mahal na yun. Kasi biro na sa mga kahanap pag ng nagawa na ganyan. yun ng wig, sa buhok, sukat na, pabibinta na lingala yun. Naglaki ako sa Maynila, hindi naman dito sa Antipolo. Oo. Namasukan ako doon ng katulong. Nag-iedad ako ng 10 anyos. Ilang taon mo nun? 17 years old. 17 ka noon nang namamasukan ka. Pumasok ka ng kasambahay. Tapos pagkatapos ko ng pag-aral ko hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aral ko, natapos ko lang second gen. Saan kayo banda sa sa banda sa Manila noon? Sa papuntang Tanay. Papuntang Tanay. Sa Rizal. Rizal. Malapit sa Sinihan, sa Oo. Imperial. Sa may simbahan. Oo. Doon ako. Kala ko mismo sa Manila. Parting Doon ako nakilala Rizal. na asawa ko dahil doon siya nagatrabaho sa may barbecue din. Oo. Namasukan siya din. Binata pa siya. Doon ka niligawan ni tatay noon. Nakita. Doon kayo nagkita. Sabi ko nga, hindi pa ako magpapaasawa dahil bata pa ako. Ilang taon ka noon, Nay? Tiniligawan niya ako, 17 years old Oh, pa lang. 17. Tapos si tatay naman nung time Matanda na yan yun. sa akin, siguro mga na yan eh. Mga 20 ganun. 20. Oh. Siyempre nakakita ka ng gwapo. Sabi ko, matanda ka sa akin, hindi ako pili sa'yo, sabi ko. May puti-puti na nga yung buhok niya dahil pag ganyan pala ng mga binata, napuputi ang buhok. Ako noon, Nay, 18 pa lang ako, maputi ng buhok ko. Kaya yan nga din. Sabi ko, 18 years old pa lang may ako. puti ka na. Sabi ko, hindi ka nang pili sa akin. Sabi ko, ay, napayag ako talaga, hindi ka na pili sa akin. Oo. Matanda ka na. Pero hindi pa naman matanda yung Sabi ko, maghanap 20. ka na lang ng pares nyo. Pero hindi siya bumitaw sa iyo. Oo, Siyempre, palagi nang, pag-ibig ay katutuan yung tawag palaging doon. nagpupunta. Ay, palagi kang pinapasyalan Pinupunta. doon. Doon sa trabaho mo Opo. mismo. Minsan, dinadala na ako ng pasalubong. Ay, wow, talaga naman na. Kaya doon ka nahulog, doon nahulog yung loob mo kay tatay kasi laging may pasalubong. Inuwi niya ako dito, kinuha niya ako doon. Inuwi niya ako dyan sa mga magulang niya. Oo. Ayaw naman ng mga magulang niya sa akin. Sabi ko, ayaw nga ng mga magulang niya sa akin. Oo. Inuwi nga ako. Sabi ko, bata ko pa. Sabi ko. Dahil wala pala kung alam-alam sa mga ganyan eh, sabi ko.
Nung taon ng ano, yung bata ka pa noon. Sabi ng mama niya, Wala pa akong alam sa ano sa pag-ibig ka mo. inuwi mo yan, batang-bata ka. Pagalitan ka niyan, kasuhan ka niyan, sabi ng mama niya. Wala pa namang anong tawag doon yung pag nag-asawa ka ng bata pa, wala namang nung taon na iyon, wala pang ano, hindi pa uso yung tinatawag na child abuse. Ganyan na mga tinatawag na, ano ba yun? Pag bata ka pa, patatawag din ng mga magulang. Oo. Ganun. Pero hindi naman pinatawag yung asawa mo noon. Asawa ko. Oo, ng tawag doon yung DSWD. Tinatawag kami. Oh. Dahil bata pa nga ako, pinuntan kami doon. Di ba sabi mo 17 ka na noon? Oh, may ano na rin. Pinuntan kami ng Tano dahil doon daw kami magawa ng, ano ba yun, Kasulatan doon sa barangay. Hindi nagpirmahan kayo doon. Ako si ganito. At si ano naman, ako ay pumapayag na sasama sa kanya. Hindi ako pinilit. Ay kusa akong sumama sa kanya. O di ang nangyari, nakabuo. Doon kayo nakabuo ng ng unang panganay, yung panganay ninyo. Matagal pa. Ibig sabihin bago kami nagtabaw pa rin. Wala pang anak. Ilang taong ka noon nang nabuntis ka na noon? Mga 21 na ata ako. 17 kayo na nagkakilala. Tapos 21 ka na nagkaanak. May ano na rin. 4 na taon din 4 years din na Matagal. nagsama bago nagkaanak. Kung iba-iba, madali mabuntis. Ay, oo. Siguro mabuntis ang mga asawa nga, mga 12 anyos pa. Oo. Asawa na sila. Ako nagpa-asawa 17 years old pa. Na? 17 ka na noon nung nag-asawa. Pagkatapos ko lang ng high school, second year high school, pagpasukan akong katulong. Yun yung mataba ang malaki ang harap ko. Mataba ako nun. Oo. Nag-aaral ako, mahaba ang buhok ko. Mababa lang ako noon, mataba. Sige. Muli kong binalikan si Nanay Rowena at parang maabutan natin siya ng kunting tulong sa pambili ng gamot. Pasensya na kung yun ang ating nakayanan sa pambili ng gamot. Kahit na papaano po ng mga kalingap ay ang importante doon mayroong mabubunot ulit na pambili ng gamot. Shoutout po sa lahat ng mga nandito. Shoutout kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. Sa lahat ng mga viewers natin mga kalingap, maraming salamat kay Ate Inday PB, kay Ninang Jen Sturdibant, Miss Yai, at kay Manang Sixi Janet Galban Salazar, Kabibes 143, Susan Arthur, Marita Pia Vlog, Ading Laura Imbirakit Official, at kay Ate Adelaida Naguchi. Hike! Ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood ngayon sa ating premiere. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless, mabuhay ang Team Kalingap. Magkita-kita naman tayo sa sunod na vlog natin mga kalingap. Ayan po, maraming salamat sa landing pad. Pakisupport lang tayo yung landing pad nasa Guma, Quezon, sa pinangunahan ni Jim Murillo Vlogs at ang kanyang deputy Kalingap Lydia.
At ang kanyang mga kasamaan po mga kaibigan, Bilyonis Mix Vlog at Maramara 77. At sa parting Davao naman po mga kalingap, suportahan natin ang YouTube channel ni Ria Olarte, ang ambasadora, at ang kanyang deputy Mick Agnes Vlog. Yan, maraming salamat sa lahat at sa mga kasamahan din natin sa parting Davao, sila Mr. J, the PWD. Yan, ang taong may kapansanan at may pangarap. Yan po mga kalingap, maraming salamat sa ating lahat. At ang landing pad po ng Dunsol, Sursugon. Ngayon mga kalingap, pakisupport na lang ating YouTube channel dito sa landing pad ng Dunsol, Sursugon. Ako ang inyong lingkod, Kalingap Jose. At ang ating deputy mga kalingap ay si Kalingap Tatay Papsi. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanood ngayon. Maraming salamat. Bye bye, God bless. Mabuhay ang Team Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin, para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong, kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin, para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod kahit na para mahirap. Sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin, para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Para sa inyo, lagi nandyan siya at
ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Ni minsan di nagdalawang isip na tumulong, kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalingap. Para sa inyo lagi nandyan siya.